I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo guys. Ayan, alam niyo si Pangulong Marcos Jr. Kung saan-saan na lang natin nakikita na lugar, ganyan po siya kasipag. Ayan na naman, one day ago. Nakalimutan ko i-share. Inspection of the G. Araneta Drainage Improvement. Alam niyo ba guys, itong lugar na ito, dyan sa may bandang Araneta na yan, naku po, dekada na po na bumabaha. Pero tingnan nyo ngayon kung ano ang ginawa ng Pangulo. Utos niya. Talaga naman, oo. Ganon ang leader. Ganyan dapat ang gayahin nyo. Hindi yung puro kuda-kuda kayo ng kuda. Ang intindihin nyo kung paano nyo matulungan ang problema ng mamayang Pilipino. Ayan, tulad yan, ang laking problema niyan, ang laking hassle yan sa mga dumadaan diyan. Oo, tingnan niyo yan, grabe. Barado. Dumaan ng ilang administrasyon, anong nangyari? Nga. Pero si PBBM, tingnan niyo naman yan, guys. Grabe. Antindi, di ba? Malaki po yung maitutulong nito, miss. Especially ngayong papasok na tayo sa rainy season. So yung HDPE pipes o yung high density polyethylene pipes ay mas malalaki na at mataas ang capacity compared sa lumang drainage lines natin. Ibig sabihin po nito, mas mabilis na makakaagos yung tubig ulan palabas ng drainage system natin. Kaya mas mababawasan yung pag-ipon ng tubig sa kalsada po. Yung mobile pumping stations naman po, parang support system po siya na kapag mataas na yung tubig sa ilog o kapag hindi na sapat yung natural flow ng drainage, tutulong po ito na mapabilis ang pag-pump out ng tubig baha para hindi ito manatili sa mga mabababang lugar po. Para po mas maintindihan ng mga nakikinig sa atin ngayon at live na nanonood, pwede nyo po bang ipaliwanag sa amin kung paano ito inilalagay, ginagamit, at kung ano ang ginhawang maidudulot nito sa publiko, lalo na nga po at nabanggit niyo nagsisimula na ang rainy season? Sige po, ang ginagawa po dito, una, naghuhukay muna para mailagay yung mga major drainage components tulad ng HDPE pipes, tapos box culverts and manholes po. After nun, naglalagay tayo ng catch basins or inlets na siyang sumasalo ng tubig ulan mula sa kalsada po. Lahat po ito ay connected sa main drainage line papunta sa San Juan River. May mga nilalagay din po tayong flap gates para maiwasan yung pagbalik ng tubig mula sa ilog kapag mataas na yung water level. And kapag mataas na yung level sa ilog, saka pumapasok yung mobile pumps po para tulungan ilabas agad yung tubig. Sa publiko naman po, malaking tulong po ito kasi mababawasan yung baha and mas magiging maayos ang biyahe at mas ligtas para sa ating mga motorista at residente, lalo na kapag malakas po yung ulan. Ilang taon po ba ang itinatagal ng mga mobile pumping stations na ito? Usually po ma'am, ang mobile pumping stations po natin tumatagal ng around 10 to 15 years or even longer basta maayos ang maintenance at paggamit po nito. Pero importante pa rin po nating maintindihan na ang mobile pumps ay more of immediate or temporary solution po. Kaya it is crucial na makadevelop po tayo ng permanent pumping stations para sa long-term flood mitigation. Maliban po sa paglalagay ng pumping stations, ano-ano pa ang nakalakip ng flood mitigation structure sa kahabaan ng G. Araneta papuntang San Juan River? Bukod po sa mobile pumping stations, may mga components po yung buong flood mitigation system natin. So kasama dito yung sabi ko nga na malalaking HDPE pipes na nagsisilbing pangunahing daluyan ng tubig papunta sa ilog po. Meron ding manholes and catch basins na sumasalo ng tubig ulan mula sa kalsada.
And meron din tayong outfall structure na direktang naglalabas ng tubig papunta sa San Juan River, flap gates or backflow preventers para maiwasan yung pagpasok ulit ng tubig mula sa ilog kapag mataas na yung water level nga po. And basically po, integrated system po ito. Magkakaugnay lahat para mas mapabilis ang pagdaloy ng tubig at mabawasan ang pagbaha sa area. Habang ginagawa po ba ang proyektong ito, ano ang mga na-encounter ninyong problema at paano nyo po ito nagawa ng paraan? Nako, isa po sa biggest challenges ay yung traffic dahil main road ang G. Araneta and limited yung working space and inevitable po yung mga temporary inconvenience sa ating mga motorista and residente. Nagkaroon din po actually ng challenges sa ating mga existing utilities tulad ng sewer lines, water lines, and telecom cables na kailangang iwasan o need na i-relocate po. And another challenge is yung groundwater o tubig sa excavation area, lalo na sa mas malalalim na bahagi po. Tapos, syempre, malaking factor din po yung weather, lalo na kapag umuulan. So, para ma-manage po ito, nagpatupad tayo ng traffic management plan tulad ng phased construction at lane diversions para tuloy pa rin ang daloy ng sasakyan habang ongoing ang proyekto natin. And of course, nakipag-coordinate din po tayo sa ating mga utility providers para maayos ang relocation ng kanilang linya. Gumamit din po tayo ng dewatering techniques para makontrol yung tubig sa excavation area and mapanatilihing safe ang working conditions. Kung makikita nga po natin, ito yung binabanggit namin na HDPE pipes na mas malaki. Kung nakikita ninyo ay ibinaba na yung pangalawa. So dalawa po yung magkatabi na inilagay para po mas maka-hold siya ng tubig baha. Yes. Maitanong ko lang po ito sa inyo. Ano-ano po bang hakbang pa ang ginagawa ng DPWH upang sumunod sa direktiba ng ating mahal na Pangulo na magkaroon ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha? As of the moment po, patuloy pong nagpapatupad yung DPWH ng iba't ibang long-term flood control projects alinsunod sa direktiba po ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama po dito yung pagpapalawak natin ng drainage systems, dredging and river improvement works, construction ng pumping stations, installation ng floodgates, and regular declogging and desilting operations sa ating mga waterways. And continuous din po ang coordination ng DPWH sa iba't ibang government agencies at private sector like San Miguel Corporation para mas mapabilis ang implementation ng flood mitigation projects sa ilalim po ng Oplan kontra baha. And lastly, yung pinaka-goal po talaga nito is hindi lang pansamantalang solusyon, kundi mas sustainable at long-term na proteksyon sa ating mga komunidad laban sa pagbaha. Nabanggit niyo po kanina, nakasama sa proyektong ito ay yung construction ng catch basins at syempre, ito pong excavation and backfilling. At meron din tayong in-install dito na 2 pirasong 1.5 meters HDPE pipes, which is yung pinakita po kanina na ibinaba, and construction of manhole at saka inlet structures. Ito pong construction of catch basins, ano ang ginagawa nito, Miss Mary Christine? So, a catch basin, ito po yung parang drainage solution po siya. So, it will drain debris or garbage, no? And talagang nakakatulong po siya, lalo na sa pag may mga floods po. So isa po talaga sa nagiging problema natin pag nag-clog na yung drainage system natin. So ito pong catch basins ang sumasalo kumbaga ng mga basura. Apo. Na tayong mga Pilipino kailangan din po nating maging
aware sa mga nangyayaring ganyan, yung mga maliliit na basura natin, pwede nating ibulsa para hindi na siya makadagdag at hindi na maging reason para bumaha. Opo, yes, tama po yan. Good morning. Andito na. Well, as you know, we're here in G. Araneta Avenue. Tinitingnan natin mga iba't ibang ginagawa natin para mabawasan ang baha. At ito ay isang bahagi lamang. This is only one part of the interventions that we will be making. For example, ito, may drainage, merong nag-desiltation para palalimin yung ilog. Tapos yung nailagay doon na malaking tubo, yun ay para sa drainage din, para yung pagka magkatubig ay dadalhin dito. Tapos bukod pa ron, meron na tayong pump dito, may bomba na rito para pagka meron na namang tubig na dumarating dito dahil dito historically pagka masyadong malakas ang ulan o kahit na may ulan, basta may ulan lang, baha agad dito eh. Kaya kailangan natin itong pumping station. Sa susunod siguro ay itong pumping station, temporary lang ito. Sa susunod ay gagawin natin permanent sa malapit-lapit sa San Juan River. At isang bahagi lamang ito sa napakalaking plano. Ito yung mga pinapakita sa atin. Meron tayo kasing NOAA study na ginawa ilang taon na. Ngayon pa lang natin talagang ginagawa lahat ng mga rekomendasyon doon sa study na yon. Kaya halimbawa dito sa lugar na ito, kung titignan ninyo ang terrain dito, malalim talaga dito. Kaya dito pumupunta lahat ng tubig. At kahit kaunti lang ang ulan, nandito na kagad yung tubig. At pagka malakas ang ulan, lumalampas daw sa tao yung lalim ng tubig. Kaya, but this is one of the areas that are critical. Kaya ito, nandito tayo. But it is not the only area that we are doing this kind of interventions to make sure that we find a way to bring the water, na ilabas ang tubig. At para naman, hindi na masyadong mabaha. Palagay ko, pagdating ng tag-ulan, maghuhukay pa sila ng mga isang metro pa daw. Kulang pa daw yung pagkabawas nila dun sa lupa. 1 metro pa daw. At malamang at mararamdaman na kaagad kapag tayo ay nasa tag-ulan na, ay makikita natin na malaking mababawasan. Yun lang talaga dahil malalim dito, kapag napuno yung ilog, wala na talagang pupuntahan yung tubig. Parang ito yung nangyayari doon sa mga coastal area na kahit na binobomba natin yung tubig kung high tide, wala rin pupuntahan. Ganon din pagka yung ilog ay napuno. Kaya kailangan pa rin natin na gumawa ng kung ano-anong bagay kagaya nito sa kabuuhan. Ang ginawa po natin ay hindi para sa Metro Manila lamang. Siyempre, yan ang inuuna natin dahil masyadong highly populated at marami na apektuhan pagka may baha. Kaya ito yung inuuna natin. Ngunit, hindi dahil bumabaha rito, dito lang namin naayusin. Nahanap na kung saan nanggagaling yung tubig at gagawa naman ng paraan doon para hindi na bumaba ang tubig, para hindi na mapuno yung ilog. So these are the strategies that we're employing. It will take a little time but we've put in a good start. Itong pipe laying na ito, matatapos ito by May. By next week po. By next week, tapos na ito. Yung pumping station naman ay titignan natin. Baka we can maumpisahan na natin na end of this year or next year. So patuloy lang. Isa lang ito. Napakarami ng ganito na ginagawa natin around Metro Manila at saka sa buong Pilipinas. And that is a way to find a way to flood control. Okay, sige. Maraming Thank you very salamat. much. Thank you. Good morning. Thank you very much. Oh, di ba guys? Sabi sa inyo buong Pilipinas naman yan ang kanyang ginagawa. Cebu, Iloilo, kahit saan yan. Kaya abangan yung Pangulo. Lilinisin niya yung lugar nyo, yung mga sapa nyo.
Yung iba naman dapat magiging disiplina lang mga kababayan. Yung mga basurahan natin, ilagay sa tama. Okay, ay maganda naman talaga. Linis, yung hindi pa nalinisan yun, ang daming basura talaga. So yun mga kababayan, ito pa. Dati po yung siguro mga 15 minutes lang na umulan, bumabaho na po hanggang gutter. Ngayon, nung pong nakarang araw, di ba po umulan, yung umulan siya na medyo matagal yung ulan niya, tsaka malakas. Awa ng Diyos po, wala pong tubig sa gutter, gawa nung ginawang flood control. Sa amin po napakagandang, maganda po yung ginawa nilang drainage kasi po, yung, katulad po kami mga maliliit na mga tendera, hindi nakakapagbenta po kami kahit na umuulan na kasi wala ng tubig. Mr. President, maraming salamat po sa ginawa niyong flood control sa drainage. Ngayon po, makakatulog na po kami ng maayos sa tuwing umuulan na hindi na kami kakabahan na kami ay babahain. Kaya maraming salamat po sa inyo. Ang tumatak po sa akin dito ay yung pong Karina. Noon po kasi nung mga dumaan ng bagyo po, hindi po talaga ganun kataas ang baha dito sa amin. Pero talagang binabaha po. Bagyo na yun na Karina po yun na. Naku po, ay umabot po ng second floor. Mataas na po yun talaga, grabe na po. Papasalamat nga po kami na ayos na po itong na to. Na para medyo gumaan-gaan naman yung mga pakiramdam ng mga tao dito na hirap na hirap mo talaga sa pagka dumarating yung baha na yan. Napakahirap po talaga. Nung yung Ondoy at Habagat is yung Ondoy is hanggang third floor. Yung Habagat hanggang second floor na lang. Pero sa ngayon, pag umuulan naman, okay lang yung pagbabaha. Pero sa ngayon po, sa ating presidente, ginawa yung drainage. Maganda po ang daloy ng tubig, lalo nung isang araw po umulan. Na po yung makikita mo yung daloy ng tubig. Talagang bumabagsak sila lahat sa drainage. Kampante na po kami ngayon. Kasi nung umulan nga po, nakita namin kung paano dumalo yung tubig. Sa presidente po, nagpapasalamat kami kasi natuunan niya po ng pansin yung barangay Tatalon, yung Agi Araneta para po ma-improve yung mga drainage para po hindi na kami mababaha. Kaya pasalamat po kami sa ating presidente. So alam niyo naman, since early this year, paulit-ulit tayong bumibisita dito kasi ang kabilin-bilinan ni Pangulo sa atin is bago magtagulan, kailangan as much as possible itong mga proyekto natin sa flood mitigation matapos. So, tatlo yung ginagawa natin dito. Ang pinakamalaking intervention na ginawa natin, yung pagpapalaki ng drainage. Kasi luma na yung drainage dito at magigit. So, halos mahigit times 3 tayo sa pagpapalaki ng drainage para yung tubig, mas mabilis ang agos niya papuntang San Juan River. Ikalawa, kailangan nating mag-dredge. Kasi kahit na malaki drainage natin, kung puno naman to kagad, pag umulan, wala din pagtatapunan ng tubig. Babalik din yung tubig sa kalye. So, yan, tuloy-tuloy tayo dyan. Wala tayong tigil since, I think, late last year. No? Wala tayong tigil na pag-dredge dito, paglilinis. Ikatlo, dapat meron tayong gagawin na pumping station dito. So, yung tatlong yon matatapos na natin by the end of May, bago pa umulan. Pero, kung mapapansin nyo, kahit papano, nung huling umulan ng weekend, Sabado, nakita natin na meron na tayong nakikitang alleviation. Meron na tayong nakikitang improvement. Para sa mga ulan na katulad ng mga thunderstorm na 30 minutes lang na nagdudulot din ng baha pero maliit, ito napaka-epektibo nito kasi nilakihan mo yung drainage. President, Doc Mars here. We'll quickly review. Ito na yung mga ginagawa natin sa everywhere. At puno. Sabi na tayo. Pagkakita ng mga podcast. Mas magiging mali.
Yan, lalo dito, no? Sa Talayan TV. Tinitingnan natin ang mga iba't ibang ginagawa natin para mabawasan ang baha. Isang bahagi lamang ito sa napakalaking plano. Ito yung mga pinapakita sa atin. Meron tayo kasing NOAA study na ginawa ilang taon na. Ngayon pa lang natin talagang ginagawa lahat ng mga rekomendasyon doon sa study na yon. Kaya halimbawa dito sa lugar na ito, kung titignan ninyo ang terrain dito, malalim talaga dito. Kaya dito pumupunta lahat ng tubig. At kahit kaunti lang ang ulan, nandito na kagad yung tubig. At pagka malakas ang ulan, lumalampas daw sa tao yung lalim ng tubig. Kaya, but this is one of the areas that are critical. Kaya ito, nandito tayo. But it is not the only area that we are doing this kind of interventions to make sure that we find a way to bring the water, na ilabas ang tubig. At para naman, hindi na masyadong mabaha. Pag hindi kumilos ang ama, wala. Forever ganyan, kahit may administrasyon na bago, hindi na magalaw yan. Pero yung ama ng bayan ay masipag. Ayan ang resulta. Kaya abangan nyo ang Pangulo, mga kababayan. Sa mga lugar nyo niya, maglilinis yan. Lilinisin niya yung estero nyo. Kasi maraming papel, mga basura. Kaya, thank you, Mr. President, and of course, Sec Dizon, and to all the staff. Sa lahat ng mga naglilinis, maraming salamat po sa inyo. At least ginhawa at nakakatulog sila ng maayos. Ay, laki ng mga ano na yan, oh. Wow. Sabi ni Sec, times 3 nga. Oh, ang laki, oh. Oh, yan ang Pangulo, hindi tinitipid. Pang long lasting. So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Maraming salamat sa inyong watching. Follow me and likes. Hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Bye 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 and babush. God bless Philippines. Bye everyone. There's more.